lips, by your strength I will go. I will go where you lead me, I will go where you lead me. Who will go for us? I will go. I will go where you lead me, I will go where you lead me. Here am I, send me Lord, I will go. Because my eyes have seen the King, I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where you lead me, I will go where you lead me. Who will go for us? I will go. I will go where you lead me, I will go where you lead me. Here am I, send me Lord, I will go. I will go, I will go. Who will go for us? I will go. I will go, I will go. Here am I, send me Lord, I will go. I will go, I will go, I will go. All to Jesus I surrender all. To Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus I surrender wholly. At His feet I bow. Earthly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus I surrender. Make me Savior, holy God. May Thy Holy Spirit fill me
surrender all to thee, my blessed Savior, I surrender all to thee, my blessed Savior, I surrender all. Amen. Salamat po. I surrender all. Ang sabi sa awit, papuri sa Panginoon ni Kuya Narsing, ano po? Melchor pala. Teka, ako nalilito. Melchor nga, ano. Ayan, ano. Hindi, nagka-problema kaunti yung ating sharing daw ng live. Inaayos pa ni Pastor, ano po. Ayan, sa umaga na ito, tutuloy tayo pinagpala ng Panginoon sa isang magandang sikat ng umaga. Papa-orange pa lang yun ang gawing bundok ko. Ang ganda ng liwanag sa umaga. Good morning po sa ating lahat dyan. Tayo nawa ay magandang tulog, at sa mga hindi magandang tulog ay pilitin natin matulog, ano po. At nakikiramay po kami sa buong pamilya ng mga Erese at Valero, ano po, sa pagkawala ng anak ni Sister Michelle, ano po, isang nakalulungkot at bigla ang pangyayari, ano po. Ala dito Sister Elizabeth, very active yun pero ngayon hindi siya naka-join, siguro baka nag-aasikaso doon, ano. Nakikiramay po kami lahat. Sister Elizabeth Erese, yung kanilang yung kanyang apo na si Elise. Ayan. Pastor, wala po kayong background. Sandali lang po, inaayos lang ni Pastor. Ba't parang mahina? Teka lang, ha. Rinig niyo pa ako kay Mel? Opo, pero mahina. Teka, ayusin ko. Baka naman dito sa akin. Hello, mic testing. 1, 2, 3. Ba tayo? Mahina po ba? Hindi na po. Ako'y naguguluhan dito sa ating Zoom. Ito. Ayan. Hello, mic test. Ayan, pwede na po. Sandali lang, ha. Sandali lang po. Buksan lang natin sa Zoom, sa OBS. Ayan. Mga kapatid, pagkaloob na po natin ang pagkakataon kay Pastor. Pastor, good morning po. Good morning po, Kuya Melbs. Sa lahat po ng ating pong mga kapatid, no? At magandang umaga sa inyong lahat. Bagamat sa pamilyang Erese sa Virgilio, tama ba? Ay hindi maganda ang umaga na ito. Ang pagpapala ng Panginoon ay siya pa rin nating maranasan. So malungkot na pangyayari sa buhay. Ganun talaga, no? Ang buhay ay may mga tao na ayaw mamatay pero namamatay, di ba? May mga tao naman na gustong mamatay pero namatay naman din. May mga ganun eh. Iba-iba ang dahilan ng kamatayan. May hindi inaasahan, may inaasahan. So yung kamatayan ni Dr. Medina ay inaasahan na rin dahil matanda na. Kapag inaasahan mo na, tanggap mo na yung kamatayan ng tao eh. Pero yung hindi mo inaasahan katulad dito, isang kabataan, marami pang pwedeng gawin sa buhay, marami pang pangarap, pero sa isang iglap ay naglaho na lang. So napakasakit ito para sa buong pamilya at lalo na kay Ate Michelle Erese sa kanyang mahal na asawa. Ang comfort po ng Panginoon ang yumakap sa inyo ngayon pong panahon na ito ng kapigatian. Ngayon po ay October 3, pinagtutuunan ng pinakamagiliw na pagkalinga ng Diyos. So ano yung pinagtutuunan ng pinakamagiliw na kalinga ng Panginoon sa mga oras na ito? So ating pong pag-aaralan yan at tayo po ay manalangin para po sa ating pong pag-uumpisa, mga kapatid.
Panginoong Diyos na siyang nagmamahal sa amin, na nagbigay sa amin ng buhay, kami po'y patuloy na lumalapit sa inyo, Panginoon. Inyo po nawang pagkalooban kami ng karunungan na nagmumula sa inyo at aming maintindihan at mai-apply sa aming buhay ang aming pong mapag-aaralan na ito. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sa ayon po dito sa ating pong talata na ating pag-aaralan, sabi po dito, sa kanya ang buong gusali ay nakalapat na mabuti at lumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo. Sa Panginoon na sa kanya kayo rin ay magkasamang itinatayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. So dito po mga kapatid, inaharin tulad tayo sa isang templo, ang ating katawan, na ang Diyos ang nagtayo. Di ba? Ang sabi dun sa aklat ng Corinthians, tayo ay templo ng ating Panginoon. Dapat na tayo ay mag-ingat. Ingatan natin ang templo na ito na ipinagkaloob sa atin ng ating tagapagligtas. Sabi dito sa mga makalangit na dako, ang bawat kaanib ng buhay na iglesia ng Diyos ay tirahan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu upang ang tao ay maging templong maayos, ang pagkakatayo para sa paninirahan ng banal na Espiritu ng Diyos. So sabi po dito mga kapatid, tayo ay inayos ng ating Panginoong Diyos, yung ating buhay. At dati itong nagiba dahil sa kasalanan, tayo ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na mabuhay. No? Binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na mabuhay mga kapatid. Maging maayos yung ating pamumuhay, yung ating isipan magkaroon ng kapayapaan. Pero kailangan kayanin natin dahil sa sanlibutan na ito, maraming kabagabagan, maraming problema, maraming hinagpis, maraming kalungkutan. Sabi dito upang ang kinin ng Panginoong Hesukristo, ang pinakaloob-looban niyang pagkatao na nagbibigay karangalan at kabanalan sa kanyang likas na pagkatao sa pamamagitan ng kanyang mga banal na katangian. So ang nais ng ating Panginoong Diyos, ang ating buong kaloob-looban, ibig sabihin yung buong pagkatao natin ay maimpluwensyahan ng banal na katangian ng ating pong Panginoong Diyos. Yan yung pinaka-the best. Ano? Dahil yung kaligtasan mga kapatid ay hindi po relief goods. Tatandaan po natin yan na pwede nating i-consume and then wala na. Hindi ho. Ang pinakalayunin ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid, ay para ang ating pong mga buhay ay ma-preserve. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan and at the same time, yung ating mga karakter ay nadadalin doon sa langit ay bagong tayo, bagong karakter na katulad sa karakter ng ating pong tagapagligtas. Lagi po nating tatandaan yan. Karakter na katulad sa ating pong Panginoong Diyos. Ang Iglesia ni Cristo ay dapat na nasa sanlibutan, ngunit hindi sa sanlibutan. Anong ibig sabihin no? Ang Iglesia ni Cristo, no? Iglesia ni Cristo. Makita niyo po dito small I, ibig sabihin common noun, di ba? Iglesia ni Cristo ay dapat na nasa sanlibutan, ngunit hindi sa sanlibutan. Ano kaya ang ibig sabihin niyan? Sa pagtawag na tipunin ang kanyang bayang bilang iglesia, nilayo ng Diyos na sila'y bumuo ng iisang sambahayang Kristiyano at araw-araw na maghanda sa pagiging kaanib ng sambahayan sa itaas. Yun pala ang ibig sabihin. Bagamat ang iglesia ni Kristo ay nandito sa lupa, hindi po yung mga matutulis mga kapatid. Dahil makikita nyo naman, iba yung karakter noong mga ministro, mga membro nila kaysa sa itinuturo ng banal na kasulatan. At marami nagpapatunay niyan, mga kapatid ko. No? Isa na doon yung kaibigan ko na tagtanong lang naman siya ng tungkol sa Biblia, sa loob ng kapilya. Binugbog na siya. At wala raw pakialam yung ministro kung nabugbog siya. Kaya hindi yan yung tunay na iglesia ng Panginoon, mga kapatid. No? Doon pa lang sa ugali ay hindi na patungo sa langit, kundi dito lang sa lupa para maging hari dito sa lupa. Yun lang yun. Ang sabi po dito mga kapatid, hindi nasa sanlibutan, ngunit hindi sa sanlibutan. Ang ibig sabihin mga kapatid, habang nandito tayo sa sanlibutan bilang mga mananampalataya,
tayo naman ay naghahanda ng ating karakter papunta sa langit. Yan. Naghahanda tayo sa ating karakter para sa sambahayan sa itaas, ang sabi diyan. Hindi lamang tayo kaanib ng Iglesia ni Cristo dito sa lupa, maging doon sa langit. Ayan. Ibig sabihin, inihahanda natin yung karakter natin. Kaya kung ang ugali mo, noong 10 years ago, ganun pa rin ang ugali mo ngayon, mag-isip ka na. Wala sa relihiyon yan. Totoo, wala yan sa relihiyon, wala yan sa samahan eh. Nasa pagkatao yan kung papaano ka nakipag-connect sa Panginoong Diyos. 'Di ba? Marami ang mga nasa maling paniniwala. Ang napakabuti ang karakter. Marami rin naman ang nasa tamang pananampalataya na yung karakter ay hindi pa nabago dahil hindi niya inilapit ito sa Panginoong Diyos. Totoo yan, ako po'y saksi. Kami po dito sa Kawayan Bugtong ay nagbigay ng plaque sa isang talagang nanay, Sister Amalia Di Marukot. Ayan, shoutout po kay Nanay Amalia Di Marukot. Bagamat nasa ibang pananampalataya, grabe yung kanyang ministry. Grabe yung kanyang yung kanyang pagkakawang gawa sa community. Wala siyang pinipiling relihiyon. Kahit nga Seventh-day Adventist, magdodonate nga siya. Ibig sabihin, wala siya sa relihiyon eh. Basta ang sa kanya, makatulong siya sa mga nangangailangan. Makatulong siya doon sa dapat tulungan. Yun lang yung nasa isip niya. At kahit yung mga anak niya, na-influensyan niya, kahit na attorney yung anak niya, at marami siyang, may mga anak siya na mga talagang professional talaga, na-influensyan niya. Sabi ng mga anak niya, nanay, kahit wala ka na, pagpapatuloy namin ng iyong ministry. Ibig sabihin, hindi programa ng church, pero naglalaan siya ng budget para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Pero kahit na yung doktrina niya ay hindi ayon sa banal na kasulatan, yung puso niya nandoon. Yung karakter niya nandoon. Di ba? Kaya ang Panginoon na magja-judge dyan sa huling kapanahunan base sa liwanag na kanyang tinanggap. Kasi ang tinitignan dito ng Panginoon, paano ka nabago ng Panginoon? Saan ka man nakaposisyon? Kasi anin mo naman, oo, nasa tama tayong pananampalataya. Kumpleto yung doktrina natin. Wala naman na bago sa yung karakter. Paano naman gagawin doon? Ang mangyayari yan, dito ka lang sa lupa, mahusay. Pag yung papunta sa langit, ala ka. Kumbaga sa hindi mo isinuko yung buhay mo sa Panginoon. Nagmagaling ka lang dito sa lupa. Nagmahusay ka lang, kabisado mo yung Biblia, pero hindi na bago yung buhay mo. Dapat tayo mga mananampalataya, nandito nga sa sanlibutan, pero naghahanda naman yung karakter natin papuntang langit. Yan ang pinaka-the best. Naghahanda papunta sa Panginoong Diyos dun sa langit na bayan. Sabi pa dito, kaya't binubuo ng Diyos ang mga mananampalataya sa kanyang salita sa isang katawan, upang ang kanilang impluensya ay maging pagpapala sa isa't isa at sa sanlibutan. So ang bumubuo ng ating pananampalataya ay ang ating pong Panginoong Diyos. Basta't ang ating gagawin ay lalapit sa Kanya at magiging buo ang pasya natin na sa Diyos lang tayo sasampalataya. Ang bawat kaanib na nahikayat ay nagpapakita ng pagbabago ng karakter at pinalalakas at inaalalayan ng tapang at pananampalataya ng kabuuan. So ang sabi po dito mga kapatid, hindi yan corporate. Mabait naman si nanay, mabait na rin ako. Ay hindi ho. Ang sabi po dito, bawat kaanib. Ay, sila lang yun, ako hindi Sikapin mo. Bawat kaanib magbago ng karakter sa tulong ng ating Panginoong Diyos. Of course, sabi ng Bible sa Isaiah, hindi natin kayang baguhin yung kulay ng balat natin, di ba? Hindi natin kaya maging malinis. Kailangan lumapit ka sa Panginoon, magdesisyon ka na unti-unting ma-practice mo yung karakter na ito ng tama. Merong tumawag sa akin na isang mananampalataya din bagong binyagan, Pastor, ano ang gagawin ko? Yung kaibigan ko nagpapapayo, nagagawa niyang hindi magkasala in 4 months. Pagdating ng 5 months, magkakasala na. Sabi ko, ganyan talaga ang buhay. Pero meron palang
pagkakataon na hindi nagkakasala. Ang gawin mo, idalangin mo sa Panginoon na kung 5 months nagkakasala siya, gawin niya ng pang-anim, dun na siya magkakasala. Hanggang sa maging 12 months, hanggang sa maging 1 year na hindi siya nagkakasala. Pwede yun sa tulong ng ating Panginoon hanggang sa mawala. Ibig sabihin, maging determinado tayo na magbago ng ating pong karakter. Na baguhin yung ating karakter. Kapag wala tayong determinasyon na baguhin yung karakter natin, wala rin. No? Makakalimutan din nating lumapit sa Panginoong Diyos. Ang pinakamahinang santo, kung naniniwala siya kay Kristo. Pag sinabing santo, mga kapatid, hindi ito yung ribulto. Pag sinabing santo sa Biblia, yung mga mananampalataya, ano? Yung buhay na mananampalataya, hindi po patay. Hindi po matatawag na santo yung patay. O yung ribulto. Ang santo sa Biblia, yung buhay. Ang pinakamahinang santo na naniniwala kay Kristo ay kaanib ng katawan ni Kristo. At kung nabubuhay siya sa mapagpakumbabang pagtitiwala sa Diyos, ay magiging malakas sapagkat mayroon siyang karapatan sa lahat ng pribilehiyo ng isang anak ng Diyos. So dapat magpakumbabang nagtitiwala sa Panginoong Diyos anumang hamon na dumating sa buhay. Napakahirap, no? Lalo na yung kamatayan, napakahirap niya magpakumbabang nagtitiwala sa Panginoong Diyos. Bakit? Nariyan na tumatakbo sa ating isipan, bakit Panginoon kami pa? Bakit Panginoon sa amin pa dumating ang ganitong dagok? Bakit kami pa yung sinubok po ninyo? Maaring ganun ang mangyari. Pero ang pinakadabes magpakumbabang nagtitiwala sa Panginoong Diyos. Napakatawag dito, napakahirap mabuhay sa sanlibutan kung wala ang ating Panginoon. Pero ina-assure dito ng banal na kasulatan o ng ating devotional, kahit sa Biblia, yung pinakamahinang santo o yung pinakamahinang mananampalataya, kapag ka nagtiwala sa Panginoon, di papalakasin ng ating Panginoon at tatanggapin sa buhay na ito. Ang kailangan lang ay determinado tayong lumapit sa Panginoong Diyos. Meron nag-testimony, may takot daw siya sa Panginoong Diyos. Kaya nga hindi na siya nagsisimba kasi takot siya sa Diyos. Hindi ganoon mga kapatid. Ang totoong may takot sa Panginoong Diyos ay lumalapit sa ating Panginoong Diyos. Yan ang gusto ng ating tagapagligtas. Kung tunay na may takot sa Panginoon, lalapit sa ating pong Panginoon. Determinado mga kapatid. Ako noon gusto ko lang magbawas ng timbang. From 73 kilos to 62 kilos. So alos 11 kilos yung nawala sa akin. Lagi ko sinasabi, magda-diet ako, taon-taon yun magda-diet ako. Hindi pala ganun mga kapatid. Dapat pala determinado ka na magpababa ng timbang. Pag hindi ka determinado, walang mangyayari sa'yo. Hindi ka determinado, makalilimot ka, kakain ka na ng marami. Kahit sa pag-exercise, bago ka makatakbo ng malayo, bago mo ma-practice yung ginagawa mong maganda ngayon sa katawan mo, determinado kang gawin mo yan. Kahit sa pagtatapos sa pag-aaral, kailangan determinado kang makapagtapos sa pag-aaral. Kung gusto po natin magkaroon ng pagtitiwala sa Panginoon, gusto natin na tayo ay magkaroon ng karakter katulad sa Panginoon, determinado dapat tayong lumapit sa ating tagapagligtas. Hindi yan dapat na sinasabi lang. Ang iglesia ang pinagtutuunan ng pinakamagiliw na pagmamahal at pagkalinga ng Diyos. Kung pahintulutan siya ng mga kaanib, ilalahad niya ang kanyang karakter sa pamamagitan nila. Sinasabi niya sa kanila, kayo ang ilaw ng sanlibutan. So ibig sabihin, lahat ng pagtutuon ng Panginoon, pinakamagiliw at pagmamahal at pagkalinga ng Panginoong Diyos, ay ibinubuhos niya sa mga mananampalataya. Ibinubuhos niya sa iglesia. Ibinubuhos niya sa bawat isa sa atin mga kapatid. Yung lahat ng pagmamahal at pagkalinga. Ang sabi dito, tayo ang ilaw ng sanlibutan. Silang lumalakad at nakikipag-usap sa Diyos ay nagsasagawa ng kahinahunan ni Kristo. So number 1 na ilalagay natin sa ating karakter, kahinahunan. Sa kanilang mga buhay, ang pagtitiis, kaamuan at pagpipigil sa sarili ay isinasama sa banal na kasigasigan
at pagsisikap. Ano po ang sinasama? Yung kahinahunan, pagtitiis, kaamuan at pagpipigil. Kahit na yun maganda ang sinasabi mo, pero kung yung sinasabi mo hindi sa timing, wala. Kahit tama pa ang sinasabi natin, kung mali yung pagsabi mo, masakit at hindi kayang tanggapin ng tao yan. Di ba? Kaya katulad sa baby, no? Kahit na sabi mo pagkain yan, kung ibinigay mo sa kanya ng diretso, mabubulunan yan, siyempre. Ganon din sa mga ibang mga tao. Kapag tayo ay nangaral, hindi dapat yung parang sinasapak mo na lahat ng doktrina sa kanyang lalamunan. Dapat unti-unti, di ba? Sabi nga ni Apostol Pablo, gatas muna sa mga bagong nakakapakinig ng salita ng Panginoon. Pero kung binumba mo yun ng mga sermon, ng kung mabibigat na mga aral sa Biblia, hindi niya yung ma-appreciate, hindi niya yung matatanggap kaagad. So dito po mga kapatid, tayo ang ilaw ng sanlibutan. Kinakailangan din meron tayong kahinahunan sa Panginoong Hesus. Pinaka-the best yun sa ating buhay. Alam mo yun, kahit nagalit ka na sa community, kahit nagalit-galit na ka na sa isang tao, yung kahinahunan ay dapat makita sa ating buhay. Yan ay part ng karakter mga kapatid. Dahil kung hindi tayo magiging mahinahon, masasabihin ng ibang mga tao, yan ba ang tungkol sa Panginoon? Yan ba ang mga taong nabubuhay sa Panginoon? Hindi mahinahon. Yan ang idadagdag natin. Tandaan po natin yan. Habang sumusulong sila tungo sa langit, ang mga matatalas at magaspang na gilid ng karakter ay napupudpod at nakikita ang kabanalan. Ang banal na espiritu na puno ng biyaya at kapangyarihan ay kumikilos sa isip at puso. Running out of time, sabi dito. Habang tayo ay nabubuhay sa libutan na ito mga kapatid, nahahasa at namumulde yung karakter natin sa kabanalan. Ang banal na espiritu po ang kanya ang gagawa sa ating pong buhay. Ang maghuhulma sa ating pong buhay mga kapatid ang magga-guide sa atin. Kaya po napakaganda na tayo ay palaging lumapit sa ating pong tagapagligtas. Habang tayo ay tumatanda sa sanlibutan na ito, nadadagdagan yung birthday natin, dapat yung kaspang ng ugali natin ay matasahan. Ayun, matasahan. Kahit sino pa man tayo, di ba? Pinaka-the best. Naglaan si Kristo upang ang kanyang iglesia ay magkaroon ng katawang na bago, na naliliwanagan ang ilaw ng kalangitan, na tinataglay ang kalwalatian ni Emmanuel, Jesus Christ, no? Layunin niya na ang bawat Kristiyano ay mapalibutan ng espiritual na kapaligiran ng liwanag at kapayapaan. So ano po ang layunin ng ating Panginoong Hesus? Ano ang layunin ng ating Panginoong Diyos sa buhay natin? Mapalibutan tayo ng espiritual na liwanag at kapayapaan. Para na sa ganun yung karakter talaga natin na mumold, di ba? Kapag ang buhay natin ay hindi tahimik. Kapag ang buhay natin puro away sa bahay. Kapag tayo ang iniisip natin puro away, hindi po mamumold yung karakter po natin mga kapatid. Kapag lagi tayo nakikipag-away sa asawa natin, sa mga anak natin, o sa mga magulang natin, o sa kapitbahay natin, o sa loob ng church, hindi po mahahasa yung magagaspang nating ugali. Kailangan may kapayapaan sa ating buhay. Kailangan na liwanag ng salita ng Panginoong Diyos ay lumiwanag sa ating puso't isipan mga kapatid. Dahil kung hindi po mamumold yung karakter natin. Hindi po mababago yung karakter natin na ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Walang limitasyon sa pagiging kapakipakinabang ng isa na isinasantabi ang sarili. Nagbibigay ng puwang para sa paggawa ng banal na espiritu sa puso at namumuhay ng isang buhay na ganap na nakalaan sa Diyos. Yun ang pinaka-the best. Lagi nating isipin ito. Dapat determinado tayo na bubuhay tayo ng isang ganap na nakalaan sa Diyos. Ang tungo natin ay sa langit, mga kapatid ko. Ang tahanan natin sa langit. Kaya ang ating paghahandaan ay yung langit. No? Huwag tayo masyado maging matakaw sa sanlibutan na ito na sa pagiging matakaw natin, yung karakter natin, hindi na nabago. Sa pagiging swapang natin, sa pagiging makasarili natin, yung karakter natin, hindi na nabago. Kaya nga, sa tuwing tayo ay magbabalik ng ikapu at magbibigay ng offering,
ang number one na tinitrim doon ng Panginoong Diyos na karakter, yung pagiging makasarili natin. Tinutulungan tayo ng Panginoon na maalis yung pagiging makasarili, pagiging sakim natin doon sa pera. No? Kapag tayo ay hindi nagbabalik ng ikapu at nagbibigay ng offering, lalo lang natin pinapakain ang ating pong karakter ng pagiging makasarili, pagiging ganid, pagiging self-centered. Kapag self-centered ka, hawa-hawa na lahat yan. Madali kang magalit, madali kang maiyamot, madali kang magtampo. Ayan. Sa iyong kapwa, lalo na sa ating Panginoong Diyos, madali kang makagawa ng hindi maganda, hindi mababago yung karakter mo. Kaya salamat sa Panginoon. Pinorm niya yung ganitong pagkakataon para tayo, mga kapatid, ay mabago yung ating pong karakter. Napakaganda. Tapos na pala, no? So nakakabitin bawat umaga. Sabi dito sa Efeso 2:21 to 22, sa kanya ang buong gusali ay nakalapat na mabuti at lumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo sa Panginoon. Nasa kanya kayo rin ay magkasamang itinatayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. So tayo ay templo ng ating Panginoong Diyos at ang Diyos ang nagtatayo sa atin. Ang Diyos ang nagmumod sa atin. Ang kailangan natin, determinado tayong lumapit sa ating pong tagapagligtas. Mabago bawat araw ang ating pong mga buhay. At ngayon pong umaga, nais ko pong i-announce yung ating 40 days of prayer. Zoom po ito, mga kapatid. Pwede po tayo lahat ay sumali doon. Maaring, titignan ko pa, maaring sa October 10, ay doon na muna tayo magdi-devotional. Lahat po tayo, mga kapatid. Yun po yung ipanyaya ng ating pong presidente sa CLPM. Na lahat po ng mga kaanib ay doon po sa Zoom. Yan, at meron din live. So, supportahan po natin ito, mga kapatid. Magsimula ito ng 5 a.m. At for sure, masasagasaan talaga yung ating pang-araw-araw na devotional. Doon tayo. At bawat district naman ay may part doon sa devotional na yun, mga kapatid. Bawat distrito sa buong CLPM. So ngayon ay tayo ay patuloy na dadalangin at nakikiramay tayo sa buong Iresi family. Ayan, kila Sister Michelle at sa kanyang mahal na asawa sa pagkamatay ng kanilang mahal na anak. Nakikiramay tayo at patuloy natin silang idalangin sa mga oras na ito, mga kapatid. At tayo ngayon mananalangin na. Pangunahan tayo ni Brother Melvin Bilasano at isang awitin papuri sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi ng iba sa'kin, ako ay bata pa. Di pa raw marunong mag-isa dahil bata pa nga. Tangang ba natatakot, minsa'y nadarapa. Mahina ang damdamin dahil bata pa nga. Munting bata pa na konting tingnan, ngunit di naman sa isipan. Sa puso ko ay may awisting sa'yo nakalaan. Munting tinig ko'y iyong pakinggan. Simpleng awit, ika'y hahandugan. Masasalamat ko'y sa'yo dahil imibig mo kahit bata ko. Ang sabi ng iba sa'kin, ako ay bata pa. Di pa raw marunong mag-isa dahil bata pa nga. Ang balat tatakot, minsan nadarapa. Mahina ang damdamin dahil bata pa nga. Munting bata man akong tingnan, ngunit di naman sa isipan. Sa puso ko ay may awit sa'yo nakalaan. Munting tinig ko'y iyong pakinggan. Simpleng awit, ika'y hahandugan. Masasalamat ko'y sa'yo dahil
Amen. Inibig mo dahil bata ako. Kaya ang bata hindi yan exempted, ano? Lahat tayo ay mahal ng Panginoon at lahat tayo nagagamit sa kanyang gawain. Kasama na yung mga bata. Kaya tulad ng bata na yan, nakita mo din nakapagbigay siya ng magandang message in song papuri sa Panginoon. Ano po? Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang pagmamahal na po. At ngayong umaga na ito ay magandang nating natutunan na naman, ano? Tayo ay pinagtutuunan ng pinakamagiliw na pagkalinga ng Diyos. O sino? Yung kanyang iglesia, which is tayo, ano po? Pinakamagiliw na pagkalinga. Grabe, no? The best yung binibigay sa ating pagkalinga. Care. Tender love and care, ano? Tender love and care binibigay sa atin ng Panginoong Diyos, ano? 3 points ang aking nakita dito. Una, ang iglesia bilang yung iglesyang nasa lupa ay hindi dapat nasa lupa. Ano ba yung sabi ni Pastor, ano? Kasi tayo daw ay dapat na makalangit, ano? Kasi ang iglesia ay tayo mismo, which is dwelling ng Holy Spirit, nananahan ng Holy Spirit sa kanya iglesia. Sabihin sa ating pangatawan, sa ating katawan, sa ating mga mananampalataya, ano po? Kaya tayo ay magiging ilaw ng sanlibutan. Ayan, maipapakita natin ang kahinahunan ni Jesus, di ba? At pangalawa, pagkakaisa at pagbabago. Hinahimok tayo, tinatawagan tayo magkaroon ng pagkakaisa bilang isang iglesia, katawan ni Jesus. Dapat may pagkakaisa. Meron ba namang katawan na magkahiwalay yung kamay at saka yung paa? Hindi nakakabit. So dapat ang isang buong katawan ay magkakaisa at merong pagbabago. Ayan, ano, tinatawag tayo ng Diyos na magkaisa bilang isang kanyang katawan, ano, ni Jesus. Sa ating pagkakaisa, dapat tayong anong gagawin pag nagkakaisa? Magtulungan pala, mga kapatid, ano, hindi magsiraan. Magtulungan, hindi magpagalingan. Tayo ay sama-samang makakaranas ng paglago. Sama-sama, hindi mag-iiwanan, mga kapatid, ano. Sama-sama tayo makakaranas ng paglago. Ayan, napakaganda ng point number 2. Number 3, ito yung pinaka-title. Ang tender love and care, ano? Pinaka magiliw na pagkalinga ng Diyos sa kanyang iglesia, which is sa atin, ano? Sa pamamagitan daw ng Holy Spirit, ating mai-reflect ang karakter ni Jesus. Kita mo po, hindi tayo niya pinabayaan talaga, ano? Ang Holy Spirit ay gumagawa. Nananahan nga naman sa atin, ano? Paano tayo babayaan kung nananahan sa atin ang Holy Spirit, di ba? Sa pamamagitan nito ay tayo ay magiging ilaw ng sanlibutan, nababago, lumalago, at higit sa lahat, nagagamit ng lubos para sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, nais niyo bang magamit din kayo or tayo sa gawain ng Panginoon? Nais ba natin mabago? Nais ba natin makaisa bilang katawan ni Kristo? Ang sagot natin ay oo, mga kapatid. Sagot natin ay oo. Kaya dapat tayong patuloy na kumunik sa Kanya. Yan ang pinakamain na dito. Patuloy na kumunik sa Kanya. Dahil ang isang katawan na nagkakaisa ay kailangan ng connection. Ano po? Kaya yan, salamat po sa lesson ngayong umaga. Salamat po, Pastor. At tayo ay nagkaroon ng magandang blessing sa umaga nito. Sama po natin sa panalangin patuloy si Sister Paning. Sige po, sama natin siya sa kanyang karamdaman. Ano po? At patuloy natin isama sa panalangin. Iba pang may mga prayer request. Let's pray po, mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, patuloy aming pasalamat sa umaga na ito na muli kayo'y nariyan, binigyan kami ng panibagong buhay at kalakasan. Salamat sa lesson na ito na aming natutunan sa umaga na ito. Salamat sa inyong pinakamagiliw na pagkalinga sa amin. Salamat po at ginawa nyo kaming bahagi ng inyong iglesia, bahagi ng katawan namin, Panginoong Hesus, kung saan kami ay may kapagkakataon na maging magkaisa, magtulungan. Tulungan niyo po kami na kami ay sabay-sabay na lumago, magtulungan at hindi mag-iwanan at magpagalingan. Tulungan niyo po kami na patuloy na magkaroon ng magandang pagkakaisa at pagsasamahan. Tulungan niyo po kami na maging ilaw
ng sanlibutan at makipakita namin ang inyong karakter, lalo na ang inyong pagpapakumbaba. Sa mga ganito, nais namin pasalamat. Pag-iingat na pinakamagiliw na inyo ibinigay sa amin, kung saan kami maaaring makapagbago, magagamit ng lubos sa inyong mga gawain. Gusto naming makisangkot sa gawain na matulungan niyo po kami, at kami ay patuloy na maging masaya sa kabila ng mahirap at malungkot na buhay na ito. Kasama po kayo. Alam namin na kami magtatagumpay sapagkat kayo mismo ay siya mismong nagtagumpay nung kayo narito sa lupa. Maraming salamat sa pagdinig sa aming panalangin. Tunay na ramdam namin ang inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy, nais namin sama sa panalangin ng paparating na 40 days prayer na magsisimula sa October 10. Nawa ito ay maging pagpapala sa lahat at makita namin ng aming pagiging pagkakaisa bilang isang bagong mission, CLPM. Magkaroon ng masigla, masayang buhay kasama po kayo at sa aming paglilingkod. Sa pagpapatuloy, aming patuloy na sinasama sa panalangin ang comfort sa family ni na Sister Elizabeth Erese, nila Michelle Erese at ng kanyang buong pamilya sa garang di na sa pagkawala ni Elise kahapon, at siya po ay ang kanyang pamilya po ay inyong bigyan ng magandang comfort sa mga panahon ng malungkot at masakit na pangyayari na ito sa kanilang buhay. Alam namin mabigat tanggapin, alam namin na hindi ganun kadali, ngunit sa tulong po ninyo, Ama, ito ay aming malalampasan. Tulungan niyo po kami na makita ang kagandahan nito sa aming buhay, hindi ang puro ang sakit at negative. Salamat sa inyong pagmamahal. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ng kagalingan kay Sister Paning sa kanyang karamdaman. Ipakita at paramdam niyo po sa kanya inyong pagmamahal, at patuloy na siya isamahan sa kanyang pagpapagaling, maging masaya pa rin siya sa kabila ng kanyang pagsubok na pagdaraanan sa buhay. Dalangin din po namin patuloy ang mga preparation ng pangaral dyan sa West Nueva Ecija sa lahat ng kanilang mga sakupan, at ang patuloy namin pangaral dito sa Gapan, evangelism, sa crusade. Nawa ang aming mga bisita ay patuloy na lumalago ang kanang kaalaman, at sila ay patuloy na makita nila ang liwanag na inyong binibigay sa kanila. Dalangin din po namin patuloy ang comfort sa family nila Nanay Nati Gagarin at sa kanilang buong pamilya, na sila ay patuloy na samahan sa kanilang malungkutan na nararanasan. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin iba pa mga pre-request ng kapatiran, lalo na ang may mga karamdaman. Sila Sister Vicky Jimenez at sila Doc Willie Ong, ganun din si Sister Hazel sa kanyang mga pagsubok na pinagdaraanan sa buhay. Ay siya po inyong samahan. Siya ay maging masaya pa rin kahit mabigat ng kanyang pinagdaraanan. Dalangin din po namin ang iba pang may mga prayer request ang ka-recovery kina Uncle William Siraspe, kay Brother Daniel Gonzales, si Kenel de la Cruz sa kanyang kagaling, kasama na si Melva Tabios Jenson, si Irian May Melihor, Brother Bitoy Castillo, si Ate Gloria Vicencio, Sister Teresita Daire Tres at yung kanyang dalawang mga anak at apo. Amin din pong patuloy na sinasama sa panalangin ang iba pa mga kapatiran, sila Tatay Carlito Tomas, si Nanay Joning Alpindo, si Lolo Edith, Angel Prenesa, Estrella Gargasin, Sister Ana Rosbel Hermino, kaya din ang mga pamilya ng lahat na nakikinig ngayon ng aming kalusugan, ang aming numero 1 inihiling, ang aming hanap buhay, pinagkakakitaan, at higit sa lahat ang aming karakter. Kasama namin sa panalangin good health sa family ni Sister Medin Peligro Cotao, sina Hana and Cory, sa family ni Ate Milen, kasama na sina kanyang mga anak, mga apo at mga manugang. Kalusugan din sa family ni Sister Rose at Sister Dang de la Cruz, gayon din kay Sister Nympho Rivera sa Bukidnon, ang kanyang family, si Brother Tito and Sister Janet Salvado and family, sina Rona, LG, Robert, Hunsha, Cuevas family at Alcosaba, kasama na sila Ariel and Jonah.
Gayon din yung mga naghihintay ng kanilang baby. Pastor Nelvin, Brother Kevin, Brother James, Brother Nico, at ang iba pa. Ayun din ang aming panalangin para sa kagalingan at recovery at kalakasan ng bawat isa, hindi lamang pang physical, kundi pati na rin ang spiritual naming mga kalakasan. Kasama namin sa panalangin Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, Sister Adel, Sister Pining Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jinjin, si Sister Risa Enriquez, si Ate Esther Lopez, Marilita, Renato Santos, Precious Cabasog, Princess Jorquina, si Arif C, Brother Gary Mercado, Brid Renato, Estrella Gragasin, Claire Andaya, Judeline Perulino, si Ate Sally Sanchez, Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo at Erlinda Duque. O dakilang Diyos, salamat sa patuloy na pagdinig sa aming panalangin. At higit sa lahat, patuloy namin sinasama sa panalangin hindi lamang kagalingan ng aming pisikal na kalagayan, lalo higit ang aming spiritual. Tulungan niyo po kami na magpakumbaba, magkaisa bilang inyong katawan, bilang isang iglesia, magamit ng lubusan sa inyong mga gawain. Maraming salamat sa pagdinig sa aming mga panalangin. Patawad po sa kami nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Muli salamat po sa mga prayer warriors. Salamat sa mga sumubaybay. Salamat sa mga sumama sa panalangin. At salamat sa patuloy na nariyan sa bawat umaga sa mga nagsishare. Salamat po, no? At sa good morning sa lahat na nandyan ngayon. Si Sister Melissa Gamboa, good morning po. Kuya Monching, kasi Kuya Narsing, si Ma'am Berna, good morning po sa inyo lahat. Sister Rose Cruz Encarnado, si Ate Revi, si Sister Gloria, Sister Juliet, Ate Christy, Kuya Edgar, Sister Teresita Diary 3, good morning po. Kay Nanay Fina, Kuya Melchor, salamat sa pag-share ng mga awit. Yan ang sinasabi natin na lahat ay hindi lahat makapagsisermon, pero marami sa atin makakaawit, papuri sa Panginoon, ano? O yan yung ministry, hindi ba? Lahat din makapanalangin, yung mga hindi makakapag-share, sama-sama tayong manalangin dito sa umaga, no? Uy, maganda po yung yung 40 days na yun ng CLPM, ano? Doon tayo join, magkukonect, magla-live pa rin ako. Ila-live ko yun, ano? Para sa hindi maka-join ng Zoom, naka-view tayo doon sa live, ano po? Kasi siyempre mas madaling pindutin yung link na live kaysa sa Zoom, ano po. So yan, sama-sama tayo 40 days yun, ano? Alas 5 doon ng umaga. So aga-aga natin simula ng October 10, mark your calendar. Alas 5 tayo mag-start, October 10 onwards hanggang November katapusan. Hindi November 10 hanggang November 20, something like this, ano? So yan, sige po. Ang mga hindi ko nabati, good morning po sa inyo dyan lahat. Sister Nipa, Ate Lorna, Sister Janet Katmaytan, Sister Des Flores, Sister Valentina Cordoba, Ate Respeb, si Ate Mitch, Sister Shirley Rosa Jacinto, si Ma'am Femi, Kuya Abner, at sa lahat na nandyan sa background, good morning po sa lahat. At pagpalain tayo nawa sa maghapon na ito. God bless po. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because